Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, LJ Aqua Farm and Resort, Villa Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas, kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga rin sa lahat ng nakatangkilik sa ating programang Issue Ora mismo ngayong pang-Biyernes na edisyon. Ngayon po ay araw na naman ng Biyernes, petsa 27 sa buwan ng Hunyo. At sa lahat ng nabasa ng San Juan, maligo na lang ulit kayo. Ayan. Ngayon po ay araw na naman. Siyempre, sabi ko Biyernes. Ito ay last day ng ating programa sa buong linggo. Kaya tayo ay magsama-sama. Nawala pa. Yun. Okay? Nagalaw mo eh. Ikaw ang gumalaw, hindi ako ha. Okay? Samahan niyo po ako sa isang oras na balitaktakan ng mga napapanahon na isyu, ng mga napapanahon na kaganapan sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Para sa ating mga kaganapan, kayo po ay inaanyayahan ko na makibahagi sa ating programa araw-araw, Monday to Friday, para po sa pagbibigay ng mga makabuluhang informasyon. At kung meron po kayong mga nalalaman na mga issue, mga kaganapan dyan sa labas, tayo po ay open sa inyong mga ipapaabot na impormasyon para nga mabigyan natin ng kaukulang atensyon at pansin ang ganitong mga nangyayari sa ating kapaligiran. At tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. At sa ngayon, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang, ang nangungunang pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita. BP Sara, for frontrunner ako sa 2028 polls. Duterte may anti-drug photo op din ayon kay Castro. Sweetheart theory, hindi depensa sa rape ayon sa Supreme Court. At 4 na testigo versus Duterte hawak na ng DOJ. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. BP Sara, frontrunner ako sa 2028 polls. At sa detalye, kung gustong i-eliminate, nagpahayag ng paniniwala si Vice President Sara Duterte na siya ang frontrunner ng 2028 presidential elections, kaya't nais siyang ma-eliminate ng kanyang mga kalaban sa politika. Ang pahayag ay ginawa ni VP Sara sa panayam ng Russia media kung saan nahingian siya ng paliwanag kung bakit naniniwala siya na politically motivated ang impeachment case laban sa kanya. Dagdag pa ni VP Sara, because I am the frontrunner in the presidential race in 2028, the survey shows that I think they want to eliminate the frontrunner. Sa tanong naman kung sa palagay niya ay may koneksyon ang pagpapaaresto sa kanyang ama sa kanyang impeachment case, sinabi ni BP Sara na I believe so, yes. Sa katanungan naman kung may plano ba siyang tumakbo sa pagkapresidente sa 2028, sinabi ni BP Sara na sa ngayon ay wala pa siyang plano hinggil dito sa ngayon.
At sa iba pang balitang nasyonal, Duterte may anti-drug photo-op din ayon kay Castro. Binuweltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte sa pasaring nito na photo-ops lang ang presensya ni Pangulong Ferdinand Marcos sa pagsunog sa iligal na droga sa Tarlac nitong Miyerkules. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na ang pagpunta ng presidente sa Tarlac ay patunay lang na nagtatrabaho at hindi ito nagbabakasyon. Gumising pa niya ng maaga si Pangulong Marcos para makita ang pagsira sa ipinagbabawal na gamot at nagpakita ito na hindi nagpa-picture lang ang presidente kundi nagtrabaho at nagbigay babala sa masasamang loob na sangkot sa kalakalan at iligal na droga. Nagsisilbi rin aniya itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang iligal na droga sa bansa. Pasaring pa ni Castro na mas magandang makita ng presidente ang pagsira sa iligal na droga sa halip na walang gawin sa mga nawalang bato na nakita sa magnetic lifter noong 2018. Paalala pa ng tagapagsalita ng palasyo na tila nakalimutan ni Vice President Duterte na maging sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sumaksi rin sa pagsunog sa 7.51 billion pesos halaga ng illegal drugs sa Cavite noong 2020. Sa iba pang balitang nasyonal, sweetheart theory, hindi depensa sa rape ayon sa Supreme Court. Iniutos ng Korte Suprema na makulong ng hanggang 40 taon ang isang lalaki sa reklamong rape ng 14 anyos na nobya. Sa pagsasabing hindi pwedeng gamiting ebidensya ang relasyon para sa sexual na pang-aabuso. Sa desisyon ng Supreme Court, 2nd Division noong Pebrero 3, 2025, binago ang naunang hatol ng Court of Appeals na guilty ang akusado sa paglabag sa Republic Act No. 7610, Special Protection on Child Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sa halip, rape o paglabag sa 8353 na may katapat na marusang reklusyon perpetua o hanggang 40 taon kulong at inatasan pang magbayad ng 225,000 bilang civil at indemnity damages. Noong 2017, nagtungo sa bahay ng biktima ang akusado at pinilit siyang makipagtalik kasabay ng pagbabanta na ipapakita niya sa pamilya ng biktima ang video ng kanilang paghahalikan kung hindi siya papayag. Nangyari ang pagtatalik at matapos iyon ay naghain ng reklamo ang biktima. Sa paglilitis, inidepensa ng akusado na hindi niya pinilit ang biktima para sa sexual intercourse at iginiit na may romantic relationship sila. Hindi pinabura ng Supreme Court ang depensa at idineklarang guilty sa rape ang akusado dahil lahat ng elemento ng krimen kabilang ang use of threats and intimidation to force sexual intercourse ay napatunayan. At sa pinakahuling balitang nasyonal, 4 testigo versus Duterte, hawak ng Department of Justice or DOJ. 3 hanggang 4 ang tinutulungan ng gobyerno para sa nakatagdang pagtestigo sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Crime Court or ICC sa The Hague, Netherlands ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong Huwebes. Ang mga testigo ay pawang nasa ilalim ng Witness Protection Program or WPP ng DOJ. Sinabi ni Remulla na aasikasuhin ng gobyerno ang kaligtasan at seguridad na pangangailangan ng mga testigo kasabay ng paglilinaw na hindi sasagutin ng gobyerno ang pagdadala sa kanila sa The Hague. Aniya, nakipag-ugnayan ang ICC sa WPP para sa proteksyon ng mga testigo pero walang official communication o papel mula sa ICC. Paliwanag niya, nananatili pa rin ang paninindigan ng Administrasyong Marcos na hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas at ginamit lamang ang Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act of Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity.
Yan po ang ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa nangungunang pahayagan sa Pilipinas, ang Pilipino Star ngayon. At babalik po yung likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. In need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For increase, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn, located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust.
Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay mga kaibigan, balik tayo sa ating programa. Issue ora mismo, pang Biyernes na edisyon. Happy watching nga pala kay Ma'am Rose Orchids all the way from USA. Si Good Morning Bradzaw at sa lahat ng taga-panood. Good morning Sorsoganon. Good morning man po ma'am at ingat-ingat dyan. Good morning man po kay Manon Manon. Good morning boss, nice program. Keep it up. Maraming salamat sir. Okay, so meron tayong ano to? Mama, pakisagot nga kung ano concern. Ano daw? On the ongoing Okay, so i-live report tayan kaki. Okay. Okay. So, yes, standby lang kita. So, tabi simbag. So, anong concern? Sabi na sa ongoing program niya to. Okay. So, nagkakariribok daw dyan sa SSU. Oo. Sabi mo si Marvin kung ma-report siya. Okay. So, yan. Okay, nagkakariribok daw dyan sa SSU. Sukat kayo ng ano. So, anong apot kayo ni? So, 20 pesos na bugas. Nanalas nga na ako sa 20 pesos na bugas. Pero, para daw ini sa mga empleyado kang Soreco, hindi natata dyan pig-distribute sa SSU. Abay palugod grabe ang nakapila. So, antabayan ng tapo si Miss Kaki para sa live report dyan. Nga naman kumbaga diba? So yan nga ang pighapot niya to. Why now? Why? Sa SSU na para pala niyan nabaga sa mga taga Soreco na empleyado. So sana matawa ning kasimbagan. Igwa mambaga ning ang Soreco sa digdi sa Montreal. Pwedeng digdi na lang ko taang pila. Or sabihin ta pwede man sa covered court kan barangay Talisay ta sakop man yan kang Talisay na ang main office, di ba? Kasi kung isipon ta na
Diba? Kasi nga ni, talagang dudumugo niyan kitawo. Diyos ko. Dinudubog nga ni ang 10 kilong bagas. Iyan pa na 20 kilos lang na bagas. Talaga magiging problema yan. Diba? Happy watching man po kay Shago Woody Big. Happy watching man. And sir, i-chat mo na lang sa kuya itong issue. Chat mo na lang po sa kuya. Tatawan tayo nining onra. So sabi ko po mga tugang sa mga gusto magpaabot dyan ng mga issue, yaon lang po ang sa tuyong programa, an issue ora mismo. Ora mismo, tatawan tayo nining maray na discussion digdi para sa mga constituents niya to. Kaya sa gabos na mga constituentes na matauning issue sa tuya, welcome po kamo sa Sulamiting Telebisyon kan probinsya kan Sorsogon na nanindugan para sa katotohanan. Yan. Salamat po. Okay, dagos-dagos kita habang pigahalata ang report ni Kaki dyan sa SSU, sa laog ng kang SSU ta baka masiguro nagkakariribok baad nagkakaigwa ng saramok ta ang tawo pag-aro ka iyan na igagrab pirminida ang oportunidad sa mga bagay na yan kasi nga ni dakula iyan na biruin mo sa merkado publiko. Swerte ka na lang kung makatupar ka ni 40 kilo na bagas. Kadakulan dyan 45 pataas. Tapos ngunyan yao na ma-distribute na or mapabakal na ng 20 kilos na 20 kada kilo kan bagas. Haliin ni bagas sa ipinangako ni President Bongbong Marcos na pag siya naging presidente, ang bagas ibabalik niya sa 20 pesos ang kada kilo. So, yan po. Base kaya sa naipaluwas kang PIA kasuhapon sa tuwi sa sa post ninda care of Mambeni resibido. Yaon po ang yaon po ang naipaluwas niya na ining naipaluwas kaya ni Ma'am Benny na akang PIA. Sabi niya, the Department of Labor and Employment or DOLE will have the official rollout of Bentang Bigas Meron na or BBM na, offering affordable quality rice available to minimum wage earners. Available to minimum wage earners. Beginning with a pilot implementation at Sorsogon Electric Cooperative 2 or sa Soreco 2. Barangay Buhatan, Sorsogon City as the beneficiary. The rollout will be held tomorrow, ngunyan nga ni June 27, 2025 at 9 a.m. at the Sorsogon State University Auditorium, Sorsogon City. Since the beneficiaries are minimum wage workers, DOLE takes the lead in the distribution of NFA rice at a subsidized selling price of 20 pesos per kilogram. Aside from Sorsogon Electric Cooperative 2, there are still more private companies identified in the list whose minimum wage earners can avail of the BBM na. Other than DOLE's Bentang Bigas Meron na roll out tomorrow, the Department of Agriculture or DA will also have a separate rollout that will happen anytime soon. For DA, their target beneficiaries will be the indigents, solo parents, senior citizens, and PWDs.
Please help us disseminate the information. Salamat po Ki Maray from PIA Sorsogon. Care of Ma'am Benny Recibido, PIA Manager Sorsogon. So maliwanag po digdi na ini po sa Surrey ko lang ang beneficiary kay ni ang minimum wages earners kang Surrey ko to. Kaya lang nagkariribok ta syempre 20 pesos na bigas. Di ang laking ginhawa niyan. Ang laking ginhawa sana niyan kung makakabili tayo. Kaya lang imbis sana na maglaking ginhawa nagkakaroon ng problema. 'Di ba? Nagkakaroon ng problema because of that selling na 20 pesos per kilo. Then itinaulang ini sa sa nagkapirang empleyado kang Sureko to na may minimum wage and doli pa ang naghandle. So makausa po talaga ining problema sa bagay na yan. Imagine, dapat ko na dinara na lang ini sa buhatan. Duman na lang ko pig-distribute. Mga mga empleyado man lang palan ang mako-cover ka ini. Kapirang empleyado lang. Natatadyan pa dinara sa SSU sa main campus. Kaya nagangalas kita. Note. Panuna sa mga tagaluwas na mabakal, mga indigent. Halatong pa ang DA, ang Department of Agriculture, na iyo ang magpaluwas. Ang hapot no arin. Then, sa mga yaon dyan, sa mga nagpila na, paano na kayo ni ang ang mga gustong makabil na mga tios. Sabi ko nga ni baga ultimo nga ni 10 kilo pigpipilahan sa pag may tabang na pigtatao maski libre ta 10 kilo lalo na ini na 20 pesos lang ang kilo. And aramdaman po, maray na klaseng bagas ini. Tadi man po kayo ni mapaluwas si BBM ng bagas na pigsasabi baga ninda, minsan iban ang baho, bako ng maray, bako maray na klase. Magayon nung po ini na bagas na iluluwas ninda. Ang problema lang ngunyan is pili man lang palan ang tatawan. Pili man lang ang tatawan. Sana ko na kung nagkapira man lang ang pinili na tatawan, dahil na lang ko ini pili ang lugar na yan na SSU para man lang, para garo ceremonial man lang ini nagigibuhon, sin ceremonial man lang duman na lang ko sa main office kang Sureko to sa buhatan. Tapos syempre mapapicture man lang. Luwas ta kayo ni mapapicture. Paano na ito naman na naglalaom? Diba? Paano na kaini ang naglaom na maka-avail ng 20 pesos per kilo na bagas? Paano na? Another palaom naman ini. Kaya talagang maalma ang mga tao sa sistemang ini. Nakuta na instead na nakapila na sinda or makaabil ng makaabil sinda ng 20 pesos per kilo na bigas,
Dahil na po ini maka pili man lang palan. So ini po ang makamurumundo na pangyayari na sana matawan ini ning agara na aksyon. Ta sabi ta nga ni, dapat ininuta ang mga, sa totoo lang po, kung maarugman lang kita kayo ni, ininuta ko ta ang mga ang mga talagang nasa laylayan o ining mga grabe nagtitios. Ininunta ko tayo ni Sinda dahilan sa sabi yung tana po, ining mga taga-Suray ko, may sweldo man ini, makabil ini kang gusto ninda na klase kang bagas. Pero paano po ito na mga residente, lalo na po dyan sa nakapalibot sa SSU, Salog, Sampaloc, Sulukan, Almendras, Cogon, na kung mapilot man lang kuta kita, duman na kita nagkuha ng mga beneficiaries kay ni na mabakal kay ng 20 pesos per kilo kang bagas. Bago ta kuta pinili sa mga empleyado kang Suray ko to. Sabi ko nga ni po, may kakayahan man ini na magbakal, mag-avail kang bagas. Ha? Maski pa 60 kilo, may kakayahan. Pero ini na mga nagtitios na naghahalat ng mga arog ka ini na maka-avail. So ano na po ang gigibuhon ta kay ni? Dahil ta init pwede tawan, tama ang rason ta is bako man kamo ang benepisyaryo ka ini. Ang benepisyaryo ka ini ang mga taga-Suray ko. Oh. So, garo nag-create na naman kita ning dagit sa mga empleyado kang Suray ko. Nag-create naman kita ning saro na bagay na pwedeng ikadagit ka mga kastugangan nyato na yaon sa Suray ko to. Tapos sabi nga, minimum wages. Minimum na nga ni. Pero, dakol kita ning mga ahensya na hababaon ang sabi nga ni, hababaon ang sweldo na di hamak na mas nakahigit pa ini na mga mas nakahigit pa ini na mga empleyado takang Suray ko. Kung tinautay ni sa mga barangay, sabi ko nga ni, ang mga barangay ko ta na ang satuyang pinainot na maka-avail ka ini, I think dahil po pwede magka-igwaning saramok. Oh, yan na nga niyo, may post na ligdi. Papila sa 20 pesos na bugas sa SSU Sorsogon, fake news daw. Only Suray ko lang daw ang beneficiary. Kadamo kang nabuyo magpila niya na June 27. Oh. Yun na nga ni pagsasabi ang mga tugang. Suray ko to man lang ang beneficiaryo, mga minimum wages na empleyado kang Suray ko to, natatandyan panindo ginibo sa SSU. Sus, marasa pa. Pwede man kuta direkta na duman sa buhatan. Tayaon man duman ang mga empleyado. Dinuro display panindo dyan sa SSU. Hilingan na lagod. Na may mga nakapila na sa luwas. May mga naghaharalat na. Oh, di ba kung dili na sala ang sabi ko na makreer ka mo ning makreer ka mo ning dagit. Makreer ka mo ning dagit sa mga empleyado sa Suray ko to. Mumuro daw naman kayo ni ang Suray ko to. Dahilan sa papugi.
kang ahensya. O di ba? Wow, mali ang 20 pesos na bagas. Bako man tabi ni wow, mali. Tama, yaon po sa SSU. Ma-distribute kang 20 pesos per kilo na bagas. Pero intended lang po ini sa mga empleyado kang Soreco na igwaning minimum wages. O, empleyado kang Soreco, imbis na dinirekta na duman sa buhatan kung sisay ang ma-avail, dinisplay pa nindo dyan sa SSU. Managhurulat sa luwas. Ha? May naghurulat sa luwas ng mga mabakal, ma-avail kang 20 pesos. Paano nindo yan? Paglabay nindo dyan kang mga naka-avail, hihilingon lang nindo, uulok-ulokan. Sabi nga ni Governor Buboy Amor, lagyan ng sistema ang sistema. Anong klaseng sistema yan nipigibo nindo? Diba? Anong klaseng sistema ini napigibo nindo? Sa kadakulan na ahensya, Soreco pang pinili nindo. Abay palagod, ang nangyari, inilagay nindo sa alanganin ang mga empleyado. Kasimple baga, Diyos ko miyo. Kiko lang kamo kang area kang main officean Soreco sa buhatan. And take note, ang ma-avail man lang kayo ni is empleyado kang Soreco. Natakay pa ang paipag sabi nga ni baga ipaibuyang-yang sa publiko, nayaon ka mo sa SSU, ma-distribute. So abay palagod, nagkagulo. Bako man nagkagulo. Nabuyo ang tao. Ha? Kada mo kang nabuyo magpila. May nag-aratab pa siguro dyan. Pero kung dumanin din sa buhatan, dahil naman kayo ni magkaka-interest ang mga ibang empleyado, ang ibang mga gustong magbakal, taaram ninda, pag murang bigas, babakalon ni sa NFA. Duman sinda mapila. Pag open sa mga indigents or mga senior citizen or PWD, open ini na mapabakal ng bagas ang aram kang tao, permi ini pigigibo dyan sa NFA. Dati pigibo bagas sa NIA. No yan? Ang nangyari, Soreco lang ang ma-avail. Diyan panindo pigibo sa SSU. Yan ang mapagalon. Kaya pirming maalma ang tao. Hilingon mo, pagkatapos kayo ni kaliwat kanan na post naman kayo ni ang mahihiling ta. Pagkondinar sa mga empleyado kang Soreco, tamataram iyo naman lang ang pinaburan. Paano? Gigibuhonin do dyan sa SSU. Halata na gayon na papugi na sistema. O paano ninyo nisisimbago ng mga nasa luwas na nagharalat na makabakal? O, paano ninyo inisisimbagon na masabi ko, oy, manay, excuse me ha, pasensya na po, kay ini po intended lang ini sa Soreco. O, pag sinimbag naman kamo, nimbalagbag, san mga constituentes, uuraga naman kamo. May masimbagbaga na constituentes, okay na, mga taga Soreco lang ang nagugutom, mga taga Soreco lang ang nagkakaon ng bagas. Oh. So ano na mangyayari kayo ni? Bakong binutang ta naman sa alanganin ang mga empleyado kang Soreco do? Namutang naman ini sa alanganin. Maski ako, nakalista ko dito na taga Soreco, dahil na kumaduman. Baad pagluwas ko dyan sa badon pa ako kang mga tao,
nainguragan palugod ako. Diba? Yan ang mapagalo na sitwasyon. Nawaski ko ta na, inisip-isip taman. Para ma-distribute kang bagas, idayo pa nindo dyan sa sa SSU. O kutaan na, dahil man lang kuta sa SSU, mga empleyado na lang kuta sa SSU ang pinilot nindo. Iyon na lang kutaan pinabakalan nindo ng bagas. Kundi, ma-imagine mo daw. Ako, maabadyan ako sa SSU. Ma-absent ako. At minimum wage na lang nga ako, ma-absent pa. Para lang magbakal kang bagas. Samantalang kung yaon na mismo duman sa main office sa buhatan, no need na ako mag-absent. Total may lista man ako duman. Ipakisuyo ko na lang ini. Pakikuha na lang tabi or yaon na mismo. Mapaisil lang ako minuto lang tabi kay mabakal akong bugas duman sa main office naton. O yan baga. Diyos ko naman, pag irisip-isip man daw kita. Bagas, i-distribute mo sa audiovisual room. So mga tugang sa mga nagdalaom dyan, pwede na kang mag-uruli. Ta maliwanag na ang bagas na i-distribute ko nyan. Kung ma-distribute mo nyan, mga taga-Soreco man lang ang matatawan, mga empleyado kang Soreco, na may minimum wage ang sweldo. Dahil na po kita, sabi nga, baga, wag na tayong umasa, masasaktan lang tayo. Diba? Masasaktan lang tayo, wag na tayong umasa. Happy watching man po kay Steve Antes, asin kay Yusuf Desunian na nakatutok po sa tuya. Happy watching ma'am, sir. And kay Ma'am Carmen De Llosa all the way from Australia, owner of Angel Resort located at Buenavista, Gubat, Sorsogon. Good morning, ma'am. Ingat po lagi kayo dyan. Yan. So, mga tugang abangan po nindo ang mga programa digdi na malag sa Bicol TV Sorsogon. Or abangan ang sa tuyang gibuhon na live coverage sa Domingo. Kapiestahan ni San Pedro asin San Pablo na taon po na gigibuhon man ang oath-taking kang mga re-elected and newly elected Sorsogon Province officials, mga munisipyo, mga mayors, mga councilors, masumpa po dyan sa hampangan kang Kapitolyo Provincial na ginibong stage. Abangan po yan. Live digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Ihatod ang live para sa serbisyo publiko kan Bicol TV Sorsogon. Sa mga day na maka dyan, siyempre mainiton or hapon naman or basi mag-iba ang panahon or sa mga harayo na lugar, mag-antabay lang po kamo digdi sa Bicol TV Sorsogon. Itatao tayo sa Indo ning live na live. Okay, live na live tapo ining itatao sa Indo na oath-taking dyan sa Kapitolyo Provincial headed by our re-elected Governor Boboy Amor together with re-elected Vice Governor Junjun Escudero and First District Board Member Ryan tapos si Ryan Juneda. First District Board Member Junjun Melia, Ed Atotubo, Dave Duran, Ma'am Nini Rabanilla, and Labas Lusot, Lyosala. And sa second district, si Honorable Board Member Roland Anyon Nuevo, Honorable Board Member Ramil Robles, June Ong,
Boy Tidoma. Si pangsaro. Si Honorable Board Member Christian Lim. Abangan po yan, ha? Congratulations po sa Indo. Sa mga matukan naman na mayor sa mga munisipyo, all the way from Dunsol, Chuck Lubiano. Mayor Chuck Lubiano, Mayor-elect Dunsol, Chuck Lubiano. Pilar Sorsogon ang nagbabalik na si Dennis Reyes. Diyan naman sa Castilla, sa pa-third term na si Mayor Bong Mendoza. Siring man din po sa kasiguran si Mines Amor. Palaog kita sa Magallanes. Si ang agom ni MR Agrario sa Giraray, re-elected ba po as mayor. Diyan po sa Huban, elected Mayor Ruhel Botox Polleros. Irusin si Grace Amor. Sa Bulan, pa-third term na po si Mio Gordola. Sa Matnog, si Bobet Lee Rodrigueza. Bulusan, si Weng Rapallo. Napapalit kay Mayor Mike sa pag-graduate ni Mayor Mike. Sa Barcelona, pa-third term po si Mayor Cynthia Palcotelo Fortes. Sa Gubat, second term man si Mayor Ronnie Lim. Preto Diaz, si second term Mayor Dumasian. Yan po, kabos, ang mga matukaw. And of course, sa Sorsogon City, ang pa-third term po si Mayor Esther Amor. First time po ini sa history kan Sorsogon City na makagraduate ang sarong mayor. Po, si Mayor Esther Amor, pa-third term po bilang alkalde kan City of Sorsogon. Okay? Si Mayor Esther po kaya. Ang history po kaya digdi sa Sorsogon City. 2001 to 2007, two term si Mayor Sally Lee. From 2007 naman to 2013, si Mayor, the late Mayor LD. Dua-duwang term. From 2013 to 2019, balik po si Mayor Sally Lee. Then, pag 2019 naman, hanggang 2025, si Mayor Esther Amor. So, si Mayor Esther Amor lang po ang kauna-unahan na mayor na makagraduate sa iyang 3-term as Mayor-elect kan Sorsogon City. Diba? History yan. Dahil po naka-third term ang mayor. Diba? Kasi 2007, nagsakat po si Mayor Sally Lee bilang gobernador. As in si Bobet Lee Rodrigueza, napierde po ni the late Mayor Jovic Juneda. 2007 election. Pag 2013 naman, nagbalik si Mayor Sally Lee bilang mayor. Napierde niya naman si Mayor LD. Kaya nakaduwang term lang. 2019 naman, napierde naman po ni Mayor Esther Amor si Mayor Sally Lee bilang mayor. Tigduduwa lang na term. This time, dahil pong nakapierde kay Mayor Esther Amor bilang tulong termino na matukaw bilang city mayor kang Sorsogon City. Kaya sa ngunyan, pa-third term na po si Mayor Esther Amor. Congratulations po. Ayan, padagos kita mga tugang. Kung saan po sabi ko po, abangan nito ang satuyang libo na live coverage para sa outtaking kang ating satuyang mga elected officials dito sa probinsya kan Sorsogon. Ihatod po yan live kan Bicol TV Sorsogon. And sa gabas po na igwan ng mga pangapunan ko po permi, may mga issue ka mo na gusto nindong iluwas.
ipaabot sa mga sa publiko. Yaon lang po ang satuyang istasyon ang Bicol TV Sorsogon na matao po sa Indo nin onra asin time na madiskutiran na naman na issue na mautindong sa publiko. So mga tugang inabot kita kan oras kan pamaaram kan sa tuyang programa an issue ora mismo. And salamat po sa mga nagpaabot sa tuya ng suporta padagos po yaon sa pating wala niya to ang mga advertiser niya to na maski pano padagos na nagtatao ng suporta sa tuya yaon po ang Starboard Inn, ang Christina's Resort, Angel Resort, Christina's Resort located at Ginlahon, West District, Sorsogon City. Yaon man po ang Angel Resort located at Buena Vista, Gubat, Sorsogon. Yan, maraming salamat po sa inyo. LJ Aqua Farm dyan sa Balete, Bacon District, Sorsogon City. Ang GSAC, Gubat St. Anthony Cooperative. Maraming salamat po. Yaon man po ang VLD Building, owned and managed by Director Victorino Bitong Daria. Okay? So, yan po. Sa gabas po, ang Peter Paul Philippine Corporation. Yaon man po Yaon man po sa girarayan sa tuyang mga walang sawang nag-i-sponsor sa atin na yan, VLD Hometel, owned and managed by Director Bitong Daria of Soreco 2 East District. Siyempre, aside from that, igwa pa po kita ng mga sponsors dyan sa luwasan. Di ba? Yan po ang kung gusto nyo magpa-beauty, ang Victi. Yan. So, gabas pa, inaanyayahan na maghiling sa tuya kang sa tuyang gibuhon na live coverage. And bago po kita magtapos mga tugang, bago kita magtapos sa tuyang programa, tawan ta po ning ondra na makaulay po live ang sa tuyang Provincial Tourism Officer si Sir Bobby Higantoni. Sir, good morning po. Good morning, Sir Sauro. Thank you very much for having. Katatapos lang po, boss, ng meeting. Yes, sir. And thank you very much po sa pagpaunlak mo sa tuyang programa na makauli ka po live sa digdi po sa tuyang programang Issue Ora mismo. Sir, itaw ko po sa imong mikropono. Kumusta po ang preparation ta para sa outtaking this coming June 29 kang mga sa tuyang mga elected officials kan probinsya kan Sorsogon? Yes po, thank you very much, Sir Sauro. So, tama po, June 29, ang atin pong oath-taking ceremony ng elected officials, probinsya ng Sorsogon. Pero bago po magkakaigwak yung oath-taking ceremony, syempre meron po tayong gagawing banal na misa. Dito po ito sa Provincial Gymnasium. So, imbitado po ang lahat. This is a celebration province, lalong-lalo na po for us to witness ang atin pong mga elected officials na talaga pong June 29 ang kanila pong oath-taking. So, all set naman po tayo, Sir Sauro, Opo. sa lahat ng ating pong preparations. And final touches na lang po tayo sa ating mga details. And as to the rehearsal, as to kung ano po ang mangyayari pong na process ng ating program, isasaayos po natin yan sa 2 remaining days na ito para po maging very significant itong milestone sa buong probinsya ng Sorsogon. Sir, matanong ko lang po, sino po ang magpapasumpa sa ating mga elected officials? Atin pong naimbitahan at malaking pasalamat, walang iba, ang ating pong Senate President, si Senator Cheese
Escudero. Ay, Na siya wow. po ang ng atin pong oath-taking ceremony. Okay. Sir, sa ating pong gobernador, ano po ang nakikita natin na magiging, sabi nga po, para po sa iyo, ito po ba ay isang karangalan pa rin sa ating gobernador for the second time around? Manunumpa siya bilang paglilingkod ulit sa probinsya ng Sorsogon? Well, siyempre po, sa pangalawang term ng atin pong mahal na gobernador, patuloy po rin ang lahat ng atin pong inaasahang mga magagandang programa po inaasahan at makikita natin dito po sa probinsya ng Sorsogon. Siyempre po, hindi yon mangyayari kung wala po municipality and one city. Yes, opo. Sir, sa muli... Siyempre po, sa pamumuno ni Senator Chis Escudero. Yes, okay po. So, all set na po talaga tayo, sir. Rain or shine, talagang tuloy na tuloy itong ating oath-taking ceremony this coming June 29. Yes po, dito po sa ating historic building, Capitol, ito po ay gagawin dito po sa June 29. At around 4 o'clock in the afternoon po. Yes, okay sir. Isang pagbati po sa inyong personahe bilang talagang tatak Bobby Higantone. Ang ganda ng stage natin, sir. Maraming salamat po, Sir Sauro. Inspired. This is actually po just to give you a gist of our inspiration as to the stage design. This is really inspired design. So makikita po natin ang atin pong kumbaga hugot na inspirasyon para sa ngayong event na ito. Aha, sabi nga sir, pag Bobby Higantone parang PCSO, walang kupas. Maraming salamat po, Boss Sauro, sa tiwala. Opo. Siyempre po, mabuhay po kayo sa inyong programa. Okay, sir, panghuli po bilang isa talagang sa pinagkakatiwalaan ng ating gobernador, hingin ko po ang iyong pag-imbita at panawagan sa ating mga kababayan ng Sorsogon na wag itong palampasin dahil sabi nga natin talagang ito ay magiging napakagandang pangyayari na gagawin sa June 29. Yes po, lahat naman po inaanyayahan na dumalo sa atin pong gagawing June 29 oath-taking ceremony. Sa atin po sa buong probinsya ng Sorsogon, ito po ay siyempre po may magkakaroon ng konsyerto pasasalamat. Wow. Para po ito sa lahat at siyempre ma-witness po natin at makita natin kung sino po itong mga elected officials na sa tingin natin at pinapaniwalaan natin na they are accountable and responsible for the sustainable development of Sorsogon. Ang mga mukha ng ating kumbaga inaasahan na talagang totoong pagbabago nakasalalay sa kanila at siyempre sa lahat ng ating pwedeng maitulong para po sa probinsya ng Sorsogon. Maraming salamat po, Sir Sauro. Thank you very much po. Yan po si Sir Bobby Higantone, ang ating Provincial Tourism Officer ng probinsya ng Sorsogon. Once again, thank you very much po, sir. At abangan din po dito sa Bicol TV Sorsogon ang live coverage na gaganapin niya dyan sa Provincial Capitol. Salamat po, sir. God bless. Yan, si Sir Bobby Higantone talagang kahit katatapos lang ng katatapos lang ng kanyang meeting together with the governor, pinaunlakan pa rin tayo na ma-interview dito sa ating programa. Mabuhay ka po, sir, at sana po dumami pa ang lahi mo. Okay, so mga kaibigan, sa muli, magbabalik tayo sa Lunes sa ating programang Asia Ora mismo, 8 to 9. Pero bago yan, ang 7 to 8 natin ang ating programang Paitsana with Cap Arles Hanaban. Sa muli, sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala at pagbibigay sa atin ng inspirasyon para sa patuloy nating pagbigay ng mga impormasyon sa inyo. Muli po, si Rosario Mistoso, magandang umaga at Diyos mabalos, probinsya ng Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod
aksyon sa Indo, ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV.